Bawiin mo sinabi mo. Hindi pa patay si Rowena. Sabihin mo buhay pa siya magkulas. Kung nagbibiro ka, hindi magandang biro yan. Sana nga'y nagbibiro lang ako, Matthew. Pero masakit man tanggapin. Ngunit wala na talaga ang anak ko. Isa siya sa mga nasawi sa pag-atake ng aswang na yun habang wala ka rito. Napakasakit dahil hindi ko man lang siya nagawang iligtas. Nasaan ang aswang na yun? Papatayin ko siya. Hindi siya pwedeng mabuhay dahil kinuha niya ang buhay ng babaeng pinakamamahal ko. Nasaan siya? Sabihin mo! Patay na rin ang aswang. Pinagtulungan siya ng taong bayan, Matthew. Alam ko napakasakit para sa atin na nangyaring ito. Nawalan ka ng nobya. At ako naman ay nawalan ng anak. Pero kailangan nating tanggapin na yun ang nakatakdang mangyari. Paano mo nasasabi yan? Kahit anak mo ang namatay. Hindi ba dapat ay magalit ka? Bakit parang wala na sa iyong pagkawala ni Rowena? Tatay ka ba talaga niya? Wala kang karapatang questionin ang pagiging tatay ko kay Rowena. Hindi porke hindi ako umiiyak. Hindi na ako nasasaktan at ayos na sa akin na nangyari sa kanya. Ilang taon po ba lang siya nakakasama? Pero ako, mula nang isinilang siya hanggang sa lumaki siya, kasama ko na siya. Hindi mo nalalaman kung gaano kasakit para sa isang ama na mawalan ng isang anak. Diyos ko, bakit niyo hinayaang mangyari ito? Bakit si Rowena pa? Napakawala akong kwenta. Nagagawa kong iligtas ang ibang tao. Pero bakit hindi ko nagawa sa babaeng pinakamamahal ko? Dumating ka na ba sa punto ng buhay mo na nawalan ka na ng ganang gawin ang bagay na dati ay masaya kang gawin? Nawalan ka na rin ba ng motibasyon para magpatuloy dahil sa isang pangyayaring hindi lang dumurog sa puso mo, kundi maging sa iyong buong pagkatao? Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Nawa ay palagi kang nasa mabuting kalagayan. Ang kwentong ito ay isa sa bahagi ng buhay ko na hindi ko makakalimutan. Nangyari ito nung ako ay binata pa lamang. Dati akong manunugis ng aswang at ang bagay na yon ang nagdala ng pinakamasakit at pinakamasayang pakiramdam sa akin. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Matthew. At ito ang aking kwento. Tao po! Tao po! May tao po ba dyan? Sandali lang! Sino ba tong gabing-gabi na yung ingay-ingay pa? Sino ka? At anong kailangan mo? Ako si Monica. Naghahanap kasi ako ng bahay na pwedeng upahan ng ilang buwan. Itatanong ko lang kung pwede akong umupa sa bahay mo. Nag-iisip ka ba ng tama? May nakita ka bang karatula sa labas ng bahay ko na nagpapaupa ako? Wala naman, di ba? Ang sungit mo naman. Parang nagtatanong lang ako eh. Pwede ka naman sumagot ng maayos at hindi yung magsusungit ka kagad. Miss, kahit kasi bata ay malalaman na hindi pa upahan tong bahay ko. Nakita mo namang kubo lang to, di ba? Saka bakit dito ka sa baryo namin naghahanap ng mauupahan? Walang paupahan dito. Sa bayan ka maghanap at huwag dito. Sa dito ko gusto maghanap eh. Ano bang pakialam mo? Abat, alam mo mabuti pa umalis ka na. Sinasayang mo lang ang oras ko eh. Saka para sa kaalaman mo, gabing-gabi na oh. Oras na ng pagtulog ko at masyado ka na nakakaabala. Sungit-sungit mo naman. Sayang yung kagwapuhan mo kung ganyan ka. Subukan mo kayang umiti. Sigurado ako mas lalo kang popogi. Hindi mo ako madadala sa mga pambobola mo. Umalis ka na. At sa iba ka mag-abala. Magpasalamat ka na lang at kinausap pa kita kahit papano. Teka. Mamang Pogi, parang awa mo na.
Wala kasi ako matutuluyan talaga eh. Kung papakinggan mo lang ang kwento ko, sigurado ako maaawa ka sa akin. Hindi ko problema kung wala kang matutuluyan at hindi ako interesadong marinig ang kwento ng buhay mo. Pinili mo maghanap na mauupahang bahay ng ganitong oras kaya sana ay alam mo na mahihirapan ka. Makakaya ba ng konsensya mo? Nahayaan ng isang walang kalabang-labang babaeng kagaya ko na matulog sa labas? Paano kung may masamang tao na makakita sa akin? Tapos malaman niyang mag-isa ako? Paano kung gawan niya ako na masama tapos makikita niyo na lang ang malamig kong bangkay na palutang-lutang sa ilog o hindi kaya nakaandusay sa gilid ng kalsada? Kaya ba yun ang konsensya mo? Hindi ko sinagot ang babae at walang emosyon kong isinarado ang pinto hanggang sa dumiretso ko sa aking kwarto at humiga na sa papag. Kala niya yata madadala niya ako sa mga pagpapaawa niya. Ibahin mo ko. Saka bakit ko naman patutuloyin sa bahay ko ang taong hindi ko kilala? Wala kang puso! Wala kang awa! Makarma ka sana! Dumating sanang napakalakas sa ulan at hangin at tangayin tong bahay mo. Kasama ka hanggang sa kasulok-sulukan ng mundo! Aba to? Nagbabanta pa? Wala talaga siyang utak. Ano bang kasulok-sulukan ng mundo ang sinasabi niya? Bilog ang mundo. Kaya wala tong sulok. Ay nako. Makatulog na nga lang. Napangiti ako nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Hinila ko ang kumot at binalot ko nun ang aking buong katawan. Buisit! Bakit naman ngayon pa umulan? Kapag minamalas ka nga naman, oo. Ikaw ang nanalangin na umulan eh. Tapos nang umulan magagalit ka. Ay, Diyos ko. Mapapasarap ang tulog ko nito dahil malamig. Pumikit na ako para matulog. Ang buong akala ko ay mabilis akong makakatulog. Pero biglang pumasok sa isip ko ang kalagayan ng babae na nasa labas. Nakita ko sa aking imahinasyon na basang-basa na siya at nilalamig habang nakasiksik kung saan. Pinilit kong alisin sa utak ko ang babae. Pero hindi ako nagtagumpay. Sinundot ako ng aking konsensya at alam ko sa sarili ko na hindi ko kayang makatulog habang alam ko na may isang taong nasa labas ng bahay ko na nilalamig at naliligo sa ulan. Hanggang sa hindi na kinaya ng konsensya ko at tumayo na ako. Kinuha ko ang payong at lumabas ako ng bahay. Luminga ako sa paligid at nakita ko ang babae na nasa ilalim ng puno ng mangga at basang-basa habang nanginginig sa lamig. Nilapitan ko siya at tumingala siya sa akin. Pwede bang pumasok sa bahay mo? Sobrang lamig kasi dito eh. Pakiramdam ko yung isa kong manok na nasa loob ng freezer. Tumayo ka na dyan. Pumasok ka na sa loob. Bilisan mo at huwag kang babagal-bagal. Mamaya magbago ang isip ko eh. Agad na tumayo ang babae at kasama ko na siyang pumasok sa bahay ko. Dala niya ang isang maleta na may katamtamang laki. Buti at hindi pinasok ng tubig ang maleta, kaya hindi nabasa ang mga damit niya. Binigyan ko siya ng tuwalya at hinayaan ko siyang magbihis sa kwarto ko. Habang nagbibihis siya, ay nag-init ako ng tubig para makapagkape siya. Paglabas niya ng kwarto, ay tinawag ko siya at hinayaan ko siyang magtimpla ng kape. Thank you ha. Akala ko talaga'y magdamag ako maliligo sa ulan eh. Saka thank you rin sa pakape mo. Magpasalamat ka dahil meron akong konsensya kahit konti. At huwag mong susubukan na gumawa ng masama ha? Dahil hindi mo alam ang kaya kong gawin. Grabe ka naman mag-isip ng masama sa akin. Maraming beses ka na bang niloko? Kaya ganyan ka magsalita? Saka tignan mo nga tong katawan ko. Ang payat-payat ko. Sa tingin mo ba may laban ako sa'yo? Marami na akong nakilala sa una mabait. At aakalain mong di gagawa na masama. Pero sa huli, yun, traidor pala. Ngayon sasabihin ko na sa'yo na hindi ako ganong klase ng tao. Hindi ko tinatraidor o niloloko ang taong tumutulong sa akin.
Pero salamat talaga kasi pumayag ka na. Umupa ako rito sa kubo mo. Huwag kang mag-alala kasi may pera akong pambayad. Magkano ba ang kailangan kong bayaran kada buwan? Uy, teka, sandali. Hindi ko sinabing payag na akong umupa ka rito ha. Magpapalipas ka lang ng magdamag dito at bukas na bukas din aalis ka na. At hindi ko kailangan ng pera mo. May trabaho ko at kumikita ako ng sapat para buhayin ang sarili ko. Ganon? Pero hindi na ba talaga magbabago ang isip mo? Baka gusto mong ikonsidera ang dagdag na kita. Sayang din yun. Hindi. Magpasalamat ka na lang at tinulungan kita ngayong gabi. At ang gusto ko pagkagising ko bukas ng umaga ay wala ka na rito ah. Nagkakaintindihan ba tayo? Anong oras ka ba nagigising? Para alam ko kung anong oras ako aalis. Nagkakaintindihan ba tayo? Oo, Inchentes. Ano ba yan? Napapaspanyol na ako sa gulat sa iyo eh. Huwag mo naman akong sinisigawan. Diyan ka na matulog sa mahabang upuan. Hintayin mo ako at bibigyan kita ng unan at kumot. Matapos kong bigyan ng kumot at unan ang babae, ay humiga na ako sa aking papag. Ramdam ko naman na hindi siya masamang tao, kaya tinulungan ko siya. Pero hindi ko kayang paupahin siya sa bahay ko dahil mas gusto ko ang mag-isa at hindi ko kailangan ng panibagong tao na papapasukin sa buhay ko. Alas 7 ng umaga ako nagising. Agad kong naamoy ang nilulutong tuyo at inakala ko na sa kapitbahay yun. Nakaramdam tuloy ako ng gutom kaya bumangon na ako para magluto ng almusal. Ngunit laking gulat ko nang nasa kusina si Monica at nagluluto. Anong ginagawa mo rito? Nakalimutan mo na ba? Pinatuloy mo ako rito sa bahay mo kagabi. Ang ibig kong sabihin, di ba meron tayong usapan na bago ako magising dapat wala ka na rito? Sumilip ka nga sa labas para makita mo na ang lakas-lakas pa rin ng ulan hanggang ngayon. Hindi pa ako makakaalis dito. Saka tignan mo, nagluluto ako ng almusal natin. Pasensya ka na pala kung nakialam ako sa kusina mo ha. Sige na, umupo ka na dyan. Ayokong simulan ang umaga ko nang hindi maganda. Kaya pinilit kong maging mahinahon. Umupo ako at maya-maya lang ay nagsalo na kami ni Monica sa niluto niyang pritong itlog, tuyo, sinangag na kanin at mainit na kape. Mamang Pogi, ano palang pangalan mo? Di mo na kailangan malaman. Dahil aalis ka na rin dito kapag tumigil na ang ulan. Ang damot mo naman. Gusto ko lang kasing malaman ang pangalan ng taong tumulong sa akin. Sige na, sabihin mo na ako ng pangalan mo. Bahala ka. Hindi ka titigilan hanggat di mo sinasabi ang pangalan mo. Sige na, anong pangalan mo? Sabihin mo na. Siguro mabantot ang tunog ng pangalan mo, no? Kaya ayaw mo sabihin. Matthew. Matthew pangalan ko. Oh, ngayong nasabi ko na. Titigil ka na ba? Wow! Matthew! Bagay sa'yo ang pangalan mo. Tunog masungit na parang galit sa mundo na parang… Sige, tuloy mo yan sasabihin mo. Para ipakita ko sa'yo kung gaano ang totoong masungit, ha? Gusto mo bang itapon ko sa labas ng bahay ang mga gamit mo kasama ka, ha? Ano? Sige na, sorry na. Katahimik na po. Basta, kapag tumila na ang ulan, aalis ka na, ha? Hindi na umimik si Monica. Palihim ko siyang tinignan at doon ko napagtanto na maganda siya. Morena ang balat niya at may malalaking alon ang itim at mahaba niyang buhok. Habang kumakain kami, ay dumating naman si Mang Kulas. Dahil tatay siya ng dati kong nobya na pinatay ng aswang at malaya siyang maglabas-pasok sa bahay ko. Nagulat si Mang Kulas pagkakita niya kay Monica. Aba, hindi ko alam na may kasama ka na pala rito sa bahay mo, Matthew. Hello po, ako po si Monica. Tawagin mo na lamang ako, Mang Kulas. Kain po tayo, Mang Kulas. Hindi na. Kakatapos ko lang kumain sa bahay. Sino pala siya, Matthew? Pinsan mo ba siya? Kapatid o baka naman bago mong kasintahan? Hindi ko po kilala ang babaeng yan. Naghahanap kasi siya na mauupa ang bahay kagabi tapos dito siya sa akin nagtanong. Yun, biglang umulan ng malakas. Kaya pinutuloy ko muna. Aalis din po siya kapag tumigil na ang ulan. Ngayon na po palang ginagawa niyo rito.
May kailangan ho ba kayo? May kailangan ako sabihin sa'yo. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Meron kaming namataang aswang kagabi. Wala naman siyang biniktima. Pero alam ko ang ibig sabihin kapag may aswang dito sa baryo natin. Panganib ba? At kamatayan ang dala nila palagi. Bakit niyo pa sinasabi sa akin yan? Di ba matagal ko nang sinabi sa inyo na ayoko nang magkakaroon ako ng koneksyon sa mga aswang-aswang na yan? Alam ko, pero pagdating sa pagtugi sa mga aswang, ay ikaw lang ang maaasahan namin. Naisip ko kasi na baka pwede mo kaming samahan sa pagroronda tuwing gabi hanggang sa masiguro natin na ligtas na ang ating baryo. Bagyaring wala kasi akong ideya kung nandito pa rin ang aswang o napadaan lang siya. Matagal na akong tumigil sa pakikipaglaban sa mga pesting aswang na yan, Mang Kulas. At wala na akong balak na balikan ang bagay na yun. Hindi ba isa ka sa mga tanod dito? Kaya dapat ay alam mong obligasyon yung protekta ng mga tao rito. Labas na ako sa bagay na yan. Pero sana naman, Matthew, ay maintindihan mo na kung sakali nga na may aswang ulit dito, ay ikaw lang ang may kakayahan na humarap sa kanya. Hindi ko sinasabi na mag-isa mo siya lalabanan dahil makakatulong mo naman kami. Pero iba pa rin kapag kasama ka namin sa laban. Pasensya na po talaga. Pero nagsasayang ka lang po ng oras sa pakikipag-usap sa akin. Dahil kahit na anong pilit ang gawin mo, hindi na ako babalik sa pagiging manunugis ko. Ikaw ang nakakaalam ng dahilan kung bakit. Kaya sana, maintindihan mo. Naiintindihan ko. Nagbabakasakali lang naman ako. Pero kung magbabago ang isip mo, ay tatanggapin namin yon at malugod kami magpapasalamat sa'yo. Alis na ako at kailangan pa namin mag-usap ng iba pang tanod kung ano ang gagawin namin para masigurong kaligtasan ng lahat. Nang makalis na si Mang Kulas, ay napatitig ako sa kawalan. May parte ng puso ko na gustong tumulong sa pagtugi sa aswang, pero mas malakas ang sinasabi ng utak ko na hindi ko na yon kailangan gawin. Napakunot noo ko. Nang pagtingin ko kay Monica, ay titig na titig siya sa akin. Oh, ano yun? Anong tingin-tingin mo? Hindi kasi ako makapaniwala na isa ka palang manunugis. Naririnig ko lang kasi dati ang kwento tungkol sa mga kagaya nyo. Nakikipaglaban daw kayo sa mga aswang at ang iba sa inyo ay talagang kinatatakutan na maraming aswang. At para hingi ni Mang Kulas ang tulong mo, masasabi ko na mahusay kang manunugis. Ayoko nang pag-usapan yan. Dahil matagal na akong tumigil sa pakikipaglaban sa mga aswang. Kwentuhan mo nga ako naman naging laban mo dati. Yung pinakamahirap at matindi mong laban sa aswang. Hindi ka ba marunong umintindi? Ang sabi ko ayoko nang pag-usapan yan. Kumain ka na lang dyan at huwag ka nang makulit. Dahil kapag napuno ko sa'yo, palalabasin talaga kita kahit umuulan. Sige, subukan mo. Sige na nga, sabi mo eh. Kakain na lang ako. Inirapan ako ni Monica. Pero sa totoo lang, ay hindi na totoo ang inis ko sa kanya. Gusto ko lang panindigan ang pagiging masungit ko sa kanya. Hindi ko maintindihan kung bakit biglang naging magaan ang pakiramdam ko sa kanya. Pero dahil alam ko na aalis din siya, ay pinigilan ko ang sarili kong maging mabait sa kanya at kilalanin siya ng gusto. Hapon na, ngunit patuloy pa rin ang malakas na ulan. Tila nananadya ang panahon dahil hindi pa rin pwedeng umalis si Monica. Pero pagsapit ng gabi ay doon na tumigil ang ulan. Matapos maghapunan ay ako na ang kusang naglabas ng maleta ni Monica. Hoy Matthew, sandali! Bakit mo nilalabas ang maleta ko? Tumigil na ang ulan eh. Pwede ka nang umalis. Hindi ba pwedeng manatili ako rito ng isa pang gabi? Sige na, pakiusap. Ang usapan ay usapan. Wala nang ulan kaya makakaalis ka na. Gawin mo na ang sinabi ko sa'yo. Pumunta ka sa bayan at doon ka maghanap ng mauupahan mo. Hindi ko kayang mangupahan doon eh. Kasi masyadong mahal. Wala na akong pakialam dyan. Problema mo na yan. Sige na, umalis ka na. Nagawa na kitang tulungan sa abot ng kaya ko. At huwag ka nang umabuso. At parang awa mo na. Huwag ka nang kakatok sa pinto ko dahil napakalaki na ng abalang nagawa mo sa akin.
Pumasok na ako sa aking bahay at agad kong isinarado ang pinto. Naghintay ako ng ilang minuto dahil baka biglang magpumilit na naman si Monica na papasukin ko siya. Pero hindi yun nangyari. Sumilip ako sa bintana at hindi ko nakita si Monica sa labas. Nang sandaling yon ay hindi ko maunawaan kung bakit may lungkot akong naramdaman. Pagsapit ng madaling araw ay mahimbing na akong natutulog. Ngunit napabalikwas ako nang makarinig ako ng malalakas at sunod-sunod na katok sa pinto. Matthew! Matthew, tulungan mo ako! Buksan mo tong pinto! Parang awa mo na, tulungan mo ako! Pwede ba? Tigilan mo ako sa drama mo! Umalis ka na nga dyan! Parang awa mo na, maniwala ka! Kailangan kong tulong mo! Buksan mo to dahil baka makita niya ako rito! Ayoko pang mamatay! Tulungan mo ako! Iniisip ko na nagbibiro lang si Monica ng sandaling yon at ginagawa niya yon para papasukin ko siya. Alam ko na hindi siya titigil hanggat hindi ko siya pinagbubuksan. Kaya naman tumayo ako. Pagbukas ko ng pinto ay pagagalitan ko sana siya, pero natigilan ako dahil duguan ang braso niya. Oh! Daming dugo! Anong nangyari sa'yo? Yung aswang inatake niya ako! Tulungan mo ako, Matthew! Parang awa mo na! O halika! Pumasok ka! Bilisan mo! Pagpasok ni Monica ay agad kong sinarado ang pinto. Naghanda ako ng panlinis at gamot para sa sugat niya, pero sinabi niya na siya na ang bahala sa sarili niya. Pinanood ko si Monica habang nililinis niya ang sarili niyang sugat. Akala ko ba nasa bayan ka na? Sinabi ko bang pupunta ako ron? Sinabi ko na sa'yo kanina, di ba? Na hindi sapat na pambayad ang perang meron ako sa mga paupahan doon. Natulog lang ako sa plaza. Pero bigla akong inatake ng aswang. Diyos ko, totoo pala talaga siya. Nandito siya sa lugar niyo. Siguro naman, alam mo na ngayon hindi ka ligtas dito. Kaya mas mabuting umalis ka na rito. Bumalik ka na lang kung saan ka nang galing. Wala na akong babalikan sa lugar na pinanggalingan ko. Dahil nasunog na ang bahay namin doon. At ang masaklap pa nito ay namatay sa sunog na yun ng buong pamilya ko. At ako lang ang nakaligtas. Ganun? Nakikiramay ako sa'yo. Parehas na pala tayong ulila. Pero maswerte ka. Dahil nakaligtas ka dun sa aswang. Hindi ko nga rin alam kung paanong buhay pa ako ngayon. Nang kalmutin niya ako dito sa braso ko ay tumakbo na kagad ako. Walang ibang nasa isip ko kundi ang makalayo sa kanya. At dito ko unang naisip na pumunta. Bukod kasi sa ikaw pa lang at si Mang Kulas ang kilala ko rito, ay alam ko na kaya mo kong protektahan kasi isa kang manunugis. Dating manunugis. Hindi na ako ganun ngayon. Ano ba kasing nangyari? Bakit tumigil ka sa pakikipaglaban sa mga aswang? Ayoko nang pag-usapan yan. Ang gusto kong pag-usapan natin ay kung bakit parang alam na alam mo ang ginagawa mo dyan sa sugat mo. Hindi mo na itatanong. Isa akong albularya. Marunong akong manggamot gamit ang tradisyonal at pakalumang pamamaraan. Kung hindi ka maniniwala, pwede kang pumunta sa lugar namin at magtanong-tanong ka ron. Kilala ako sa amin na mahusay na albularya. Alam mo ba kung bakit? Bakit? Dahil ba puro kayo manggagamot sa pamilya nyo? Hindi. Kasi ako lang nag-iisang albularya sa lugar namin. Kaya ako ang pinakamagaling. Ayos ah. Wow! Marunong ka palang tumawa. Ang akala ko kasi puro pagsusungit at pagiging seryoso lang ang alam mo. Bakit hindi ka nalang palaging tumawa? Mas gumagwapo ka, promise. Eh di na pagkamalang pa akong siraulo kung palagi akong tatawa. Saka pwede bang huwag mo na akong bulahin? Hindi kita binubola, no? Nagsasabi ako ng totoo. Sige na, sige na. Gwapo na akong gwapo. Pero seryoso na tayo. Ayokong isipin mo na wala akong puso at awa. Kaya pumapayag na ako na mangupahan ka rito sa kubo ko. Talaga? Totoo ba yan? Eh, naawa kasi ako sa'yo dahil wala ka na palang pamilya at tirahan eh. Isa pa, napakadelikado na sa labas. Lalo na kung may aswang na naman dito sa aming lugar. Naku, maraming salamat talaga, Matthew. Sabi ko na nga ba't mabait ka eh.
Wala nang bawian yan ha. Babawiin ko lang ang desisyon ko kapag may ginawa kang hindi ko magugustuhan. Kaya habang nandito ka sa pamamahay ko, ay iwasan mong maging pasaway at wag na wag kang magdadala dito ng problema. Saka naisip ko rin na tama ka. Maganda rin na magkaroon ako ng dagdag na kita, kaya kailangan mo magbayad sa akin ng 500 piso kada buwan ha. Ikaw na ang bahala sa pagkain mo at dito ka sa sala matutulog. Libre ang tubig dahil mayroong poso sa likod ng bahay. Sige. Okay na ako dyan sa 500 pesos kada buwan. Matanong ko lang, ano palang trabaho mo? Kailangan mo magtrabaho para meron kang pambayad sa akin. Ano pa ba? Di yung panggagamot ko. Gagamitin ko na lang ang pagiging albularya ko para kumita ng pera kahit papano. Saka, hindi naman ako mapili sa trabaho basta marangal. Pwede akong rumakit dyan sa tabi-tabi kapag walang nagpapagamot sa akin. Mabuti kung ganun. At isa pa pala, ayoko nang nakikialam sa buhay ko ha. Kaya kung marami kang tanong tungkol sa personal kong buhay, ay sarilinin mo na lang dahil wala kang sagot na makukuha sa akin. Kahit yung dahilan kung bakit tumigil ka sa pakikipaglaban sa mga aswang, hindi ko pwedeng malaman. Hindi. Okay. Wala naman akong magagawa kundi ang sumunod sa mga patakaran mo. Saka pakiramdam ko naman ay hindi ka bawasan sa akin kung susunod ako sa'yo. Paano pala yung maleta ko na naiwan sa plaza? Paano yun? Bukas ng umaga mo na yung kunin dahil delikado na lumabas sa oras na to. Wala kasi tayong ideya kung nasa paligid lang yung aswang na umatake sa'yo. At isa pa, matulog na tayo. Kukunin ko na lang ang unan at kumot mo. Matthew, maraming salamat ulit sa pagpayag mong umupa ako rito sa bahay mo ha. Napakalaking bagay kasi nito para sa akin, lalo na't hindi ko talaga alam kung saan ako titira. Isang tango ang isinagot ko kay Monica at binigyan ko na siya ng unan at kumot. Nang humiga na ako, ay hindi agad ako nakatulog dahil pinag-isipan ko kung tama bang pinatuloy ko si Monica sa bahay ko. Kinaumagaan ay maaga ako nagising. 5:00 ng umaga nang lumabas ako para magpunta sa plaza. Kinuha ko roon ang maleta ni Monica at pagbalik ko sa bahay ay gising na siya. Naku, bakit naman ikaw pa ang kumuha niyan? Nakakahiya tuloy. Ayos lang. Baka kasi mawala pa to ron eh. Mas lalo ka maging kawawa kapag may ibang taong kumuha nito dahil nandito ang lahat ng gamit mo. Oo nga eh. Pati mga ginagamit ko sa panggagamot ay nandyan lahat. Maraming salamat talaga sa iyo, Matthew ha. Sa puntong yun ay dumating naman bigla si Mang Kulas at nagkaroon ako ng hinala na kakausapin niya ulit ako tungkol sa aswang. Mukhang tama nga ang kutob ko. Dito sa lugar natin naglalagi yung aswang. Nakita na naman siya ng mga tanod kagabi. Alam ko po, dahil mismong si Monica ay inatake ng aswang kagabi. Mabuti na lang at kalmot lang sa braso ang natamo niya. Aba, Monica, nandito ka pa rin pala. Akala ko ba'y aalis ka na kapag tumigil ng ulan? Wala nang ulan ah. Dito na po ako titira kasama ni Matthew. Pero mangungupahan po ako rito, kaya may bayad po ang paninirahan ko rito. Maganda yan. Bukod sa madadagdagan na kita ni Matthew, ay may makakasama pa siya rito sa bahay niya na isang napakagandang dalaga. Mang Kulas naman. Bakit? Totoo naman ang sinabi ko ah. Napakagandang babae nitong si Monica. Kitang-kita naman. Mang Kulas, nakakahiya naman po. Pero totoo po yung sinabi nyo. Marami talaga nagsasabi na maganda ako. Kung wala lang akong puso hindi ko papaupain dito yan si Monica Pero wala na po kasi siyang bahay at pamilya. Di naman ako masamang tao para hayaan siyang matulog sa labas habang may aswang na gumagala-gala rito. Yang aswang na yan talaga ang problema natin. Sa ngayon, ay si Monica pa lang ang inaatake niya. At nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil tanging sugat sa braso lamang ang nakuha niya. Ngunit hindi natin kontrol ang mga mangyayari sa mga susunod na gabi. Kaya Matthew, nandito ako muli para makiusap sa'yo. Bumalik ka na sa pagiging manunugis. Hindi naman ito kaya ng kami lang. Kailangan namin ang tulong mo. Nakikiusap ako sa'yo. At kung kinakailangan kong lumuhod sa harapan mo para lamang pumayag ka, ay gagawin ko. Naniniwala ko na sa kabila ng nangyari ay nasa puso mo pa rin ang pagtulong.
Alam ko na hindi mo pa rin kayang may mangyaring masama sa mga tao dito sa lugar natin. Pwede po bang huwag niyo na akong pilitin sa isang bagay na ayoko nang gawin? Di ba ikaw ang dapat mas nakakaintindi kung bakit humantong ako sa ganong desisyon? Kaya ako naman ang makikiusap sa inyo, Mang Kulas. Tama na ho. Huwag niyo na po akong kausapin tungkol sa mga aswang-aswang dahil kahit na anong sabihin niyo, ay hindi na ako makikipaglaban sa kanila. Mas gusto ko na po ang ganitong buhay. Yung sarili ko na lang ang iniisip ko at hindi ko na mararamdaman ulit ang sakit kapag may taong malapit sa puso ko ang hindi ko nailigtas. Sige, hindi na kita pipilitin simula ngayon. Pero sana ay ang Diyos na ang gumawa ng paraan upang bumalik ka sa pakikipaglaban. Isa pa, sana ay mahanap mo ang pagpapatawad dyan sa puso mo. Hindi pagpapatawad sa kung sino man, kundi pagpapatawad sa iyong sarili. Sige na, mauuna na ako at mag-iingat kayong dalawa. Bagsak ang balikat na naglakad palayo si Mang Kulas. Naramdaman ko ang desperasyon niya nang dahil sa sitwasyon sa aming lugar. Masakit din para sa akin na walang gawin, ngunit alam ko na hindi ko na kayang gawin ang dati kong ginagawa. Lumabas ako at nagpunta ako sa likod ng bahay para sumagap ng sariwang hangin at makapag-isip-isip. Ano ba kasi talaga ang pumipigil sa'yo? Para makipaglaban din sa aswang? Anong ginagawa mo rito? Sinabi ko ba sundan mo ako rito? Umalis ka na. Gusto ko mapag-isa. Sa palagay ko kasi kailangan mo ng kausap eh. Pwede naman ako. Mag heart-to-heart talk tayo. Isipin mo na malapit mo akong kaibigan na pwede mong pagsabihan ng lahat. Promise, hindi kita huhusgahan. Hindi ba sinabi ko na sa'yo na hindi mo pwedeng pakialaman ang personal kong buhay? Gusto mo bang palayasin na talaga kita? Wag naman. Alam mo namang wala akong ibang mapupuntahan eh. Kaya nga wag mo akong pakialaman. Kundi papalayasin talaga kita. Huwag ka nakikialam sa buhay ko. Saka sino ka ba? Umuupa ka lang naman sa bahay ko ah. Kung makipag-usap ka sa akin parang matagal na kitang kakilala. Pasensya ka na. Concern lang naman ako sa'yo. Akala ko kasi kailangan mo ng kausap. Diyan ka na nga. Saka itong tandaan mo ah. Ayoko sa lahat ay yung pakialamera. Kaya kung gusto mong magtagal sa bahay ko, alisin mo yung ugali mo na yan. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, naiintindihan ko. Lihim akong naawa kay Monica nang bumakas ang lungkot sa maganda niyang muka. Pero pinanindigan ko ang pagiging matigas ko at hindi ako humingi ng tawad. Iniwan ko siya at naglakad-lakad ako para hindi niya ako masundan. Kinagabihan ay hindi ako makatulog. Bilang matagal na akong manunugis ay nararamdaman ko na umaatake ang aswang ng oras na yon. Gusto kong lumabas at tulungan ang mga tanod na patayin ng aswang, pero pinigilan ko ang aking sarili. Natatakot kasi ako na kapag bumalik ako sa pakikipaglaban sa mga aswang ay maulit lang ang nangyari noon. Ayoko nang may mamatay ulit na malapit sa puso ko. Ayoko nang maramdaman ang bigat kapag nawala ang isang tao kahit obligasyon ko na protektahan sila. Hindi ako nagkamali ng hinala dahil kinaumagahan ay nasa plaza ang mga sugatang tanod at kasama roon si Mang Kulas. Nagtungo ako roon at nagulat ako nang dumating si Monica na dala ang mga gamit niya sa panggagamot. Anong ginagawa mo rito? Umuwi ka na at hindi mo dapat nakikita ang ganitong senaryo. Anong senaryo ba ang tinutukoy mo? Yung mga sugatan dahil sa aswang? Hindi na bago sa akin na makakita ng mga sugatang tao. At hindi rin ako takot sa dugo. Nakalimutan mo na bang albularya ako? Anong ginagawa mo rito? Malamang, gagamutin ko ang mga sugatan. Ano pa ba? Albularya ako, di ba? Kaya sige na, kailangan ko ng kumilos at marami-rami akong gagamutin. Hindi ko pinigilan si Monica sa gusto niyang gawin. Habang isa-isa niyang ginagamot ang mga tanod, ay pinapanood ko siya. Nakita ko sa mukha niya ang kanyang dedikasyon sa ginagawa niya. Nang si Mang Kulas na ang ginagamot niya, ay lumapit ako sa kanila. Sandali lang, Monica. Sigurado ka ba sa ginagawa mo?
Huwag po kayong mag-alala. Sorry po. Huwag po kayong mag-alala. Albularya po yang si Monica kaya alam niya po ang kanyang ginagawa. Aba, kahanga-hanga ka pala. Biruin mo. Hindi lang ganda ang meron ka, kundi may kakayahan ka rin palang manggamot. Ayan po si Matthew na po nagsabi. Siguro naman may tiwala na po kayo sa akin na kaya ko pong gamutin ang mga sugat nyo. Saka, sa dami po ng ginamot ko bago po kayo, ay talagang nagdududa pa kayo sa akin? Pasensya ka na. Ngayon lang kasi ako nakakita ng dalagang albularya. Karamihan kasi ng manggagamot na nakikita ko o nakilala ko ay matatanda na. Nako, marami po ang kagaya ko na kahit medyo bata pa ay marunong na pong manggamot. Bata pa lang po kasi ako sinanay na ako ng lolo ko na isa rin pong manggagamot. Kaya wag po kayo mag-alala kasi alam na alam ko pong ginagawa ko. Hinayaan ni Mang Kulas na gamutin ni Monica ang mga sugat niya. Habang ginagawa yun ni Monica, ay hindi ko napigilang humanga sa kanya dahil kahit wala siyang bayad sa ginagawa niya, ay ayos lang sa kanya. Nang natapos niyang gamutin ang mga sugatan, ay nagpasalamat ang mga yon sa kanya. At nakita ko ang totoong saya kay Monica dahil sa nagawa niyang tulong. Pag-uwi sa bahay, ay inayos ni Monica ang mga gamit niya at pinanood ko siya. May gusto kong sabihin sa kanya pero nauunahan ako ng hiya hanggang sa biglang tumingin sa akin si Monica at napakunot ang noo niya. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Teka, may gusto ka bang sabihin? Alam mo kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Huwag ka na mahiya sa akin. Gusto kasi magpasalamat sa'yo kasi tinulungan mo yung mga nasugatan sa pag-atake ng aswang. Malaking bagay yun sa kanila kasi walang manggagamot dito sa baryo namin eh. Naku, ano ka ba? Wala yun, no? Ginagawa ko lang ang kaya kong tulong. Siyempre, binubuwis ng mga tanod ang buhay nila para sa kaligtasan nating lahat. Ano na lang ba yung gamutin ko sila, di ba? Alam mo, sa pinakita mo kanina, ay napagtanto ko na mayroon pala tayong pagkakapareho. Ang ibig ko sabihin may pagkakapareho ka sa dating ako. Dating ikaw? Teka, hindi ko maintindihan. Pwede bang pakipaliwanag mo na mabuti? Nung aktibo pa kasi ako sa pagiging manunugis, tumutulong din ako sa mga tao gamit ang aking kakayahan. Kagaya mo. Pero, panggagamot naman ang sayo. Nakita ko ang sarili ko sa'yo kanina. Yung hindi mo na iniisip kung gaano karaming natutulungan mo. Basta ang nasa isip mo ay ang makatulong lang. Sa totoo lang, hindi ko naman talaga trabaho ang pagiging albularya. Hindi ako naniningil. At kung magkano ang iaabot sa akin ng nagpapagamot ay malugod kong tinatanggap. Kumbaga, kung ano ang kaya nilang ibigay. At kahit wala, ayos lang din sa akin. Tama ka. Masarap ang makatulong sa kapwa gamit ang kakayahan na ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos. Kaya nga nagtataka ako kung bakit ayaw mong bumalik sa pagiging manunugis. Alam ko na ayaw mong pag-usapan natin to. Pero bakit hindi mo subukang ilabas sa akin kung ano nandyan sa loob mo? Tutal, magkasama naman tayo sa iisang bahay. Ay gusto ko rin sanang malaman ang kwento mo. Gusto kitang makilala ng lubusan, Matthew. Habang diretso kong nakatingin kay Monica, ay naramdaman kong unti-unting gumuguho ang pader na itinayo ko sa paligid ko simula nang namatay ang dati kong nobya na si Rowena. Gusto mo ba talagang malaman kung bakit tumigil na ako sa pakikipaglaban sa mga aswang? Oo naman. Pero yun ay kung handa ka nang sabihin sa akin. Ayoko naman pilitin ka kung ayaw mo. Sasabihin ko na sa'yo. Pero kailangan mo sumama sa akin. Ano? Bakit? Saan tayo pupunta? Gusto mo malaman o hindi? Gusto, syempre. E di sundin mo kung anong sasabihin ko. Huwag kang mag-alala. Dahil wala akong gagawing masama sa'yo. Tara na. Baka mamaya bigla pang magbago ang isip ko. Umalis kami ni Monica at naglakad ako habang nasa likod ko siya. Makalipas ang halos 10 minuto na paglalakad, ay narating namin ang sementeryo na nasa dulong bahagi ng aming baryo. Nasa paanan yun ng bundok. Huminto kami sa puntod ni Rowena at inalis ko ang mga tuyong dahon
at dumi sa kanyang lapida. Rowena? Sino si Rowena, nanay mo? Si Rowena ay anak ni Mang Kulas. Dati ko siyang nobya at pinatay siya ng isang aswang. Ikinalulungkot ko ang nangyari sa kanya. Inilagay ko noon ng buong puso ko sa pagiging manunugis. Lahat ay gusto kong iligtas mula sa mga aswang. Pero nang dahil sa kagustuhan kong iligtas ang lahat, ay nakalimutan kong protekta ng mga taong malapit sa akin. Kahit may aswang na sumasalakay nun sa lugar namin, ay inuna kong isang malayong baryo na ginugulo rin ng aswang. At habang wala ako sa aming baryo, ay doon pinatay ng aswang na yun si Rowena at ang iba pang mga tao. Wala na ang aswang na yun. Pero hanggang ngayon, ay ramdam ko pa rin ang sakit at pagsisisi na hindi ko alam kung kailan mawawala. Kaya ka ba tumigil sa pakikipaglaban sa mga aswang ay dahil sinisisi mo ang sarili mo sa pagkamatay ni Rowena? Kasi sobra ka nasaktan nang hindi mo siya nailigtas at ayaw mo nang maramdaman ulit ang ganong klase ng sakit? Ganun ba? Tama ka, Monica. Nag-iwan sa akin na matinding trauma ang nangyari na yun. Alam ko, kung maririnig ng ibang dahilan ko, ay baka hindi nila ako maintindihan. Pero iba kasi talaga ang sakit kapag nawalan ka ng taong mahal mo. Ako naiintindihan kita. Hindi ako nandito para husgahan ang nararamdaman mo at ang desisyon mo sa buhay. Pero Matthew, maraming taong umaasa sa iyo sa panahong to. Mga taong naghihintay at umaasa na muli mo silang poprotektahan. Pero hindi ko na kayang bumalik sa dati kong ginagawa. Natatakot na akong maulit ang nangyari dati. Yang takot kasi na yan ang matindi nating kalaban. Yan ang pumipigil sa kung ano ang gusto nating gawin. Pero sa palagay mo ba, kung nasan man ngayon si Rowena, ay magiging masaya siya na hindi mo ginagawa ang dapat na ginagawa mo? Matthew, kapag hindi ka kumilos, ay maaaring maraming maging biktima ang aswang na yon. At sana hindi pa hulihan lahat bago mo mapagtanto na dapat ay noon ka pa bumalik sa pagiging manunugis mo. Hindi na ako nagsalita dahil medyo tinamaan ako sa mga sinabi ni Monica. Hindi ko rin inakala na malalim pala siyang magsalita. Pero nang sandaling yon ay buo pa rin ang desisyon kong wag nang bumalik sa pakikipaglaban sa mga aswang. Nang dahil sa paggamot ni Monica sa mga sugatang tanod, ay nalaman ng lahat na isa siyang albularya. Natuwa ang marami dahil hindi na nila kailangan magpunta sa ibang lugar kapag kailangan nilang magpagamot. Mula noon ay halos araw-araw may nagpupunta sa bahay para magpagamot kay Monica. Nakita ko na totoo ang sinabi niya na hindi siya naniningil at kung magkano lang ang ibigay sa kanya ay nakangiti niya yung tinatanggap. Walang problema sa akin kahit araw-araw na may ibang tao na nasa bahay dahil alam ko na pagtulong sa kapwa ang ginagawa ni Monica. Isang gabi, habang naghahaponan kami ni Monica, ay inabot niya sa akin ang baryang nakalagay sa plastik. Teka, kakabayad mo na ng upa, di ba? Magbabayad ka ulit? Hindi yan para sa upa. Yan yung naipon ko sa donasyon na binibigay sa akin ng mga tao. Idagdag mo na lang sa pambili natin ng pagkain. Nahihiya na kasi ako na yung renta lang ang binabayaran ko pero yung pagkain ko ay ikaw pa rin ang gumagastos. Hindi ka naman malakas kumain kaya ayos lang. Saka, wag mo nang ibigay sa akin yung kinikita mo sa panggagamot. Ipunin mo na lang yan. Wag mo nang tanggihan yan. Bukal sa loob ko na ibigay sa iyan saka wala naman akong pinagkakagastosan dito eh. Kaya hindi ko kailangan mag-ipon. Kahit na, Monica. Paano kung may biglaan kang kailangan pagkagastusan? Saan ka kukuha ng pera, di ba? Sa bagay, may punto ka naman sa sinabi mo. Pero tanggapin mo na muna yan tapos yung mga susunod na donasyon na matatanggap ko, yun na lang ang iipunin ko. O sige, ganito na lang. Gusto ko ng sinigang na baboy bukas. Ibili mo yan ng pangsinigang natin. Hanep, talagang inutusan mo pa ako. Pero sige, tatanggapin ko na to. At ibibili ko ng request mong sinigang. Yes, sa wakas. Narinig ko ulit ang tawa mo. Puro ka talaga kalokohan eh. Oo nga pala, maiba ako.
kumusta ang panggagamot mo? Nag-aalala kasi ako na baka napapagod ka na. Nakakapagod naman talaga ang panggagamot eh. Nakakaubos ng enerhiya, lalo na kapag sunod-sunod ang taon dumarating. Pero okay lang yun. Napakasarap kasi sa pakiramdam na nakakatulong tayo sa ibang tao. Alam kong alam mo ang feeling na ganun kasi dati tumutulong ka rin sa mga tao sa pamamagitan ng pakikipaglaban mo sa mga aswang. Tama na. Alam ko kasi kung saan na naman papunta tong usapan natin eh. Ikaw kaya nag-umpisa, kaya tapusin natin. Tama na. Maganda ang mood ko at ayoko masira ha. Kumain ka na lang dyan. Nang sumunod na araw, pagdating ko sa bahay mula sa pagbili ng kailangan sa sinigang na baboy, ay naabutan ko na lumabas si Mang Kulas sa bahay ko. Ngumiti at tumango siya sa akin. Pagpasok ko sa bahay ay nakaupo si Monica at tila malalim ang iniisip. O ito na, nabili ko na ang pangsinigang mo ha. Ikaw na magluto nito. Matthew, nandiyan ka na pala. O sige, ako nang bahala dyan. Ilagay mo na lang sa kusina. Nakita kong galing dito si Mang Kulas ha. May pinag-usapan ba kayo? Meron. Ang sabi niya, may mga tanod na nagsabi na hindi na sila sasama sa pagroronda kasi natatakot na daw sila sa mga aswang. Talagang maraming matatakot sa mga aswang dahil wala naman talagang alam ang mga tanod sa pakikipaglaban sa mga ganong klaseng nilalang. Pero bakit pa kailangan sabihin niyo ni Mang Kulas? Hiningi ba niya ang tulong mo? Na kapag may sugatan ikaw ang gagamot sa kanila? Ibang tulong ang hinihingi sa akin ni Mang Kulas. Ano? Anong ibig mo sabihin? Ano pa ba ang tulong na pwedeng hingin sa'yo ni Mang Kulas bukod sa pagiging albularya mo? Di ba nga, nabawasan ang mga tanod na magro-ronda tutugis dun sa aswang. Naghahanap kasi si Mang Kulas ng mga taong handang tumulong sa kanila. May ilan daw siyang nakuha pero kaunti pa rin sila kaya tinanong niya ako kung okay lang ba na sumama ako sa kanila gabi-gabi sa pagro-ronda. Malamang di ka pumayag kasi babae ka. Hindi mo kayang makipaglaban sa aswang. Saka albularya ka at hindi manunugis. Pumayag ako, Matthew. Mamayang gabi ay kasama na ako ni Mang Kulas sa pagro-ronda nila. Ano? Teka, nagbibiro ka lang di ba? Alam ko na nagbibiro ka lang. Tumatawa ba ako o nakangimik? Sorry po. Tumatawa ba ako o nakangiti man lang? Para masabi mo nagbibiro ko? Seryoso ko, Matthew. Sasama ako kina Mang Kulas. Ano? Napapaliw ka na ba? Anong pumasok sa utak mo at sasama ka sa kanila? Babae ka, Monica. Hindi gawain ng babae ang manugis ng aswang. Siguro nga. Hindi pangkaraniwan sa isang babae ang maging isang manunugis. Pero kailangan ng baryong tulong ko pagdating sa pakikipaglaban sa aswang. Oo, wala akong kakayahan na makipaglaban. Pero ang lugar na ito ang tumanggap sa akin nang nawalan ako ng tirahan. Kaya gusto kong ibalik sa ganung paraan ang pagtanggap niyo sa akin. Sapat na ang pagtulong na ginagawa mo sa pamamagitan ng panggagamot. Ano ka ba? Kahit na. Gusto ko pa rin tumulong sa ibang paraan. Ano ba kasing tingin mo sa pagtugis sa aswang ha? Isang laro. Hindi ba dapat alam mo kung gaano kadelikado ang aswang dahil inatake ka na dati ng aswang? Pagbihira ka naman Tama ka dyan. Hanggang ngayon ramdam ko pa rin ng takot nung inatake ako ng aswang na yon. At sigurado ako na yung takot nung to ay nararamdaman din ng halos lahat ng tao dito sa baryo nyo. Hindi ba hindi yun normal? Dapat ay kampante silang nabubuhay dito. Yung walang takot. Yung kahit maglakad sila sa gabi ay hindi sila mag-iisip na baka sila na ang papatay ng aswang. Alam ko wala akong masyadong may tutulong sa pagpatay sa aswang. Pero wala akong pakialam. Gusto ko pa rin tumulong, Matthew. Anak ng... Ang kulit. Bahala ka nga sa buhay mo. Kapag may nangyaring masama sa'yo, walang sisiyan ha. Basta, nagpaalala ako sa'yo. Sa inis ko, ay iniwan ko sa sala ang mga pinamili ko at umalis ulit ako. Naglakad-lakad ako at doon ko napagtanto na wala pala akong karapatan na makialam sa desisyon ni Monica sa buhay niya. Hindi naman kami magkadugo at lalong-lalong hindi ko siya kasintahan. Pero sadyang hindi ko naiwasang mag-alala para sa kanya dahil alam kong napaka mapanganib ng bagay na gagawin niya, lalo na't
isa siyang babae. Pagsapit ng gabi ay kinuha ni Monica ang itak sa kusina. Isinabit niya yun sa bewang niya at tumingin siya sa akin. Aalis na ako, Matthew. Baka kasi nasa plaza na si Mang Kulas. Nakakahiya kung ako na lang ang hinihintay nila doon. Talaga palang seryoso ka sa pagsama sa kanila. Oo naman. Siyempre, dito na ako nakatira sa baryo nyo, no? Kaya kahit papano, ay meron akong obligasyon na tumulong sa kung anong problema rito. Ayoko na makialam sa gusto mong gawin. Dahil wala naman akong karapatan na gawin yun. Pero ipapaalala ko ulit sa'yo na sobrang delikado ng gagawin mo. Pwede kang masugatan dyan at ang masaklap, pwede mo yung ikamatay. Pakiramdam ko naman ay hindi ko pa oras, kaya hindi pa ako mamamatay. Sige na, kailangan ko nang umalis. Ngumiti si Monica sa akin bago siya umalis. Gusto ko sanang sabihin na mag-ingat siya, pero hindi ko na nagawa. Simula nang umalis si Monica ay hindi na ako napakali sa bahay. Pinilit kong matulog pero hindi ko magawa dahil sadyang nag-aalala ko kay Monica kung ano-ano ng senaryo ang tumatakbo sa utak ko. Inisip ko na baka nakaharap na nila ang aswang at nasaktan si Monica. Hanggang sa hindi ko na nagawang pigilan ang aking sarili. Kinuha ko ang isa pang itak at lumabas ako ng bahay upang alamin kung ayos lang si Monica. Makalipas ang ilang sandali ay nagimbal ako nang nakita ko ang mga tanod at si Monica na nakikipaglaban sa aswang. Agad akong tumakbo para tulungan sila. Inatake ko ang aswang at nagawa ko siyang tagain sa balikat. Tila nagulat naman at natakot ang aswang sa pagdating ko, kaya mabilis siyang tumakas. Gusto ko pa sana siyang habulin pero nakita kong may dugo si Monica, kaya siya muna ang nilapitan ko. Yan, sinasabi ko na nga ba eh. Mangyayari to sa'yo eh. Kung nakinig ka sana sa akin at natulog ka na lang, hindi ka masusugatan ng aswang. Ano ka ba? Okay lang ako. Malayo naman sa bituka to. Daplis lang to. Hindi ko yan kakamatay. Masamanda mo kaya ako. Talagang nagagawa mo pang magbiro ah. Tara na, umuwi na tayo para magamot na yung sugat mo. Di pa nga magaling ang sugat mo sa braso eh. Dinagdagan mo naman kaagad. Wow! Concerned yan? Huwag ka na magsalita, umuwi na tayo. Kulit mo. Inalalayan ko si Monica sa paglalakad hanggang sa makauwi kami. Gusto niya na siya na ang gumamot sa sugat niya pero pinilit ko na ako na ang gagawa nun. Matapos kong linisan at lagyan ng gamot ang sugat ni Monica ay matalim ko siyang tinignan. Galit ka ba? Sino ba naman kasing matutuwa sa ginawa mo? Pinagsabihan na kitang wag sumama kay Mang Kulas pero sumama ka pa rin. Paano kung di ako dumating? Paano kung napatay ka ng aswang? Sige nga. Kung napatay niya ako, ibig sabihin ay oras ko na talaga at hanggang doon na lamang ang buhay ko. Pero hanep ha, ang galing mo pala talagang manunugis ng aswang, no? Biruin mo, nagawa mong itabo yung aswang sa pamamagitan ng isang tagalang. Saka ang dami namin nakikipaglaban sa kanya. Pero kahit isa ay walang nakasugat sa kanya. Ibang klase ka talaga. Alam mo, total, nagawa mo ng labanan yung aswang kanina. Bakit hindi mo nalang ituloy-tuloy hanggang sa mapatay mo siya? Tumigil ka, Monica. Hindi porket tinaboy ko yung aswang ay lalabanan ko na siya. Nakita mo kanina na kahit marami kami, ay wala kaming laban sa kanya. Wala ka man lang bang naramdaman na kahit konting awa sa amin? O hindi ka ba nagkaroon ng kagustuhan na tulungan kami hanggang sa mamatay na yung aswang na yun? Wala. At kung inaakala mo na magbabago na ang isip ko nang dahil sa nangyari kanina, nagkakamali ka, oy. Hindi pa rin ako babalik sa pagiging manunugis. Tapos. Okay, sabi mo yan eh. Pero nararamdaman ko na malapit ka ng bumigay. Kaunting-kaunti na lang at babalik ka na sa dati mong ginagawa. Oo nga pala, kailangan kulit lumabas ha. Ano? Wala ka talagang kadala-dala no? Ang kulit mo. Lalabas ka na naman para hanapin yung aswang? Hindi, gagamutin ko yung mga nasugatang tanod. Kung gusto mo sumama ka, para masiguro mo na ligtas ako. Tama, sasamahan kita. At baka biglang bumalik yung aswang eh. Ako na rin na magdadala ng mga gamit mo para hindi ka na mahirapan. Talaga? Ang gentleman mo naman pala. Tara na, at kawawa naman yung mga tanod na sugatan.
Kailangan magamot kagad ang mga sugat nila at baka magkaroon yun ng impeksyon. Nang sandaling yon, ay nagtaka ko sa pag-aalalang pinakita ko kay Monica hanggang sa naisip ko na baka nahulog na ang loob ko sa kanya at yun ang bagay na ayokong mangyari dahil pakiramdam ko ay pinagtataksilan ko si Rowena kahit matagal na siyang patay. Madaling araw na nang matapos si Monica sa panggagamot sa mga sugatang tanod. Mas lalong lumaki ang paghanga ko sa kanya dahil kahit may sugat din siya ay nagawa pa rin niyang tumulong. Habang nakahiga ako at pinipilit matulog ay bumalik sa alaala ko ang tagpo na nakikipaglaban si Monica at ang mga tanod sa aswang. Nakita ko na kahit hindi sila sigurado sa ginagawa nila ay lumalaban pa rin sila at alam ko na ginagawa nila yon para sa kapakanan ng mas nakararami. At dahil doon ay naisip ko na kailangan ko ng bitawan ang takot na matagal nang pumipigil sa akin para gawin ang bagay na matagal ko nang dapat ginawa. Kinaumagahan, habang nag-aalmusal kami ni Monica, ay dumating bigla si Mang Kulas. May benda siya sa braso at may bakas pa yon ng konting dugo. Nag-usap sila ni Monica sa labas at narinig kong kinumusta ni Mang Kulas si Monica. Habang nag-uusap sila, ay lumapit naman ako. Oh, nandito ka pala, Matthew. Alam mo, mas lalo kong humanga dito kay Monica. Aba, hindi lang siya maganda at marunong manggamot, kundi may taglay din siya katapangan. Biruin mo, siya lamang ang babaeng sumama sa amin sa pagtugis sa aswang kagabi. At mamaya ay sasama ulit siya. Hindi na kailangan sumama ni Monica sa inyo mamayang gabi para muling labanan yung aswang. Matthew, ano ba? Hayaan mo na lang akong tumulong sa pakikipaglaban sa aswang. Saka, hindi naman matindi itong sugat ko, idaplis lang to. Kaya ko pa rin harapin yung aswang, lalo na't hindi naman ako mag-isa, marami kami. Ang ibig ko sabihin, ako nang bahalang tumugis sa aswang na yon. Kahit kayo Mang Kulas at ang mga tanod, hindi nyo na kailangan tulungan ako dahil alam kong lahat kayo ay may sugat. Diyos ko, totoo ba narinig ko? Ha, Monica? Sinabi ba talaga ni Matthew na babalik na siya sa pagiging manunugis? Opo, tama po kayo na narinig. Hindi po kayo nabingilang. Diyos ko, maraming salamat talaga dahil sa wakas ay bumalik ka na sa bagay na alam nating lahat na talagang nakatadhana para sa'yo. Naisip ko kasi kagabi na kahit wala kayong alam sa pakikipaglaban sa aswang, ay pinoprotektahan nyo pa rin tong baryo natin. Pero kung may kakayahan talagang gawin yun, ay nasa loob lang ng bahay at walang ginagawa. Isa pa, naalala ko rin yung tinanong sa akin ni Monica na kung sa tingin ko ba ay masaya si Rowena sa ginagawa ko. Sa palagay ko, ay mas gusto ni Rowena na ipagtanggol ko ang ating baryo laban sa mga aswang. At yun ang bagay na ikatutuwa niya kahit hindi na natin siya kasama ngayon. Napakasaya ko talaga sa pagbabalik loob mo sa pagiging manunugis. At isa pa, sana'y mapatawad mo na ang sarili mo sa pagkamatay ni Monica dahil mas magiging masaya ang anak ko kapag tuluyan mo ng pinalaya ang sarili mo sa bagay na yun. Wala kang kasalanan sa nangyari, Matthew. Hindi mo kagustuhan na masawi si Rowena at alam kong alam niya na kung nandito ka ng gabing yon ay hindi mo hahayaan na may mangyaring masama sa kanya. Bahagya akong naluwa sa sinabi ni Mang Kulas hanggang sa tuluyan ng naglandas ang luwa sa aking mga pisngi. Niyakap ako ni Mang Kulas at unti-unting nawala ang bigat sa aking dibdib habang si Monica ay nakangiti at masaya kaming pinagmamasdan. Nang nakaalis na si Mang Kulas ay masaya naman akong nilapitan ni Monica. Hindi talaga ako nagkamali, Matthew. Alam ko na babalik ka talaga sa pakikipaglaban mo sa mga aswang. Alam kong hindi mo kayang tiisin ng mga tao rito. Gaya nga ng sinabi mo, ay meron tayong pagkakapareho. Talagang nasa puso mo ang pagtulong at hindi na yun mawawala sa iyo habang buhay. At maraming salamat dahil isa ka sa taong dahilan kung bakit babalik ako sa pagiging manunugis. May mga bagay kang pinarealize sa akin, Monica. May mga sinabi ka sa akin para mapagtanto ko
na kailangan ako ng mga tao sa baryong ito. Naku, nakakahiya naman. Hindi ko na maalala kung alin sa mga sinabi ko ang naging dahilan para maisip mo yan. Pero alam mo, masayang masaya talaga ako dahil sa wakas, haharapin mo na yung aswang. Sigurado ako na lahat ng tao rito ay matutuwa sa desisyon mong yan. Pero Matthew, sa pagkakataong to, ay gusto ko nang maging tapat sa'yo. Ha? Bakit? Anong ibig mo sabihin? Ano kasi, meron akong hindi sinasabi sa'yo at sa palagay ko ay ito na ang tamang panahon para malaman mo yon. Alam ko na maaari kang magalit sa sasabihin ko sa'yo, pero huwag kang mag-alala kasi maiintindihan kita kung kamumuhian mo naman ako. Teka, bigla naman akong kinabahan. Ano ba kasi ang sasabihin mo? Sabihin mo na nga at huwag ka na magpaligoy-ligoy pa. Matthew, hindi aksidente na sa'yo ko piniling mangupahan. Ang totoo niyan ay naririnig ko na noon pa man ang pangalan mo. Kaya bago pa tayo magkakilala, ay alam kong isa kang magaling na manunugis. Talagang pinilit kong tumira dito sa bahay mo kasi alam kong ikaw ang taong may kakayahan na protektahan ako mula sa aswang na gusto kong patayin. Ha? May aswang na gustong pumatay sa'yo? Oo, si Ahmad. At siya ang aswang na ngayon ay umaatake dito sa baryo nyo. Patawarin mo ko kasi nang dahil sa akin ay nagkaroon ng kaguluhan dito. Hindi ko yung gustong mangyari. Pero wala na ako mapagpipilian kundi ang humingi ng proteksyon mula sa'yo. Ayoko pang mamatay, Matthew. At ayoko mamatay sa kamay ni Ahmad. At bakit ka naman gustong patayin ng Ahmad na yun? Nagkaroon kasi ng sakit ng tatay niyang aswang at tumingi siya ng tulong sa akin. Sa lugar kasi namin ay meron na kaming hinala na aswang si Ahmad at ang tatay niya. Kaya hindi ko ginamot ang tatay niya. Namatay ang tatay ni Ahmad at ako ang sinisi niya sa pangyayaring yon. May isang beses pa nga. Nagalit niya akong kinausap at sinabi niya na kasalanan kong pagkamatay ng kanyang ama. Nagbanta pa siya sa akin na papatayin niya ako at ang pamilya ko. Ibig sabihin, gawa-gawa mo lang na namatay ang pamilya mo sa sunog? Hindi. Totoong namatay sa sunog ang pamilya ko. Pero alam kong hindi yung matatawag na isang aksidente. Malakas ang kutob ko na si Ahmad ang dahilan kung bakit nasunog ang bahay namin habang wala ko ron. Nasa kabilang baryo kasi ako nung naganap ang sunog. At sigurado ko na sinadya ni Ahmad na ako lang ang mabuhay sa pamilya namin. Dahil gusto niyang maramdaman ko ang sakit ng mawalan ng mahal sa buhay. Gaya ng sinabi ko, sinadya kitang hanapin para maprotektahan ako mula kay Ahmad. Kahit kasi wala na akong pamilya ay gusto ko pa rin mabuhay. Naniniwala ako na may dahilan kung bakit hinayaan ng Diyos na mabuhay pa ako. Kaya humihingi ako ng tawad sa iyo kung niloko kita. At kung hindi ko agad sinabi sa iyo ang pakay ko. Natakot kasi ako na baka kapag sinabi ko kaagad sa iyo ay talagang palayasin mo ko lalo na nung nalaman kong huminto ka na sa pakikipaglaban. Patawad talaga, Matthew. Patawarin mo ko. Tuluyan ng napagulgol si Monica. Pinakiramdaman ko ang sarili ko kung may galit o pagkadismaya ba akong naramdaman pero wala. Kaya upang malaman ni Monica na hindi ako galit ay tinabig ko siya at mahigpit ko siyang niyakap. Tahan na, huwag ka nang umiyak. Kung hinihingi mo ang kapatawaran ko, ay binibigay ko na yun sa'yo. Hindi ka nagalit sa akin? Hindi. Promise? Promise. Swear? Cross my heart? Yan, sa kakaganyan mo, ay dyan ako magagalit sa'yo. Hindi, nagbibiro lang ako. Hindi ako galit sa'yo dahil naiintindihan ko kung bakit naglihim ka sa akin. Gusto mo pang mabuhay at lahat tayo ay gagawin ng lahat para mabuhay at huwag mapahamak. Nagkataon lang na ang pagtira kasama ko ang naisip mong paraan para makaligtas ka kay Ahmad. Naniniwala rin ako na kaya buhay ka pa hanggang ngayon ay meron ka pang misyon dito sa mundo. Marami ka pang mapapagaling na may sakit, Monica. Magagamit mo pa ng matagal ang kakayahan mo bilang isang albularya. Maraming salamat, Matthew. Talagang napakabait mo. Hindi ako nagkamali na sa'yo ko humingi ng tulong.
At huwag kang mag-alala dahil poprotektahan kita at ang baryo namin laban kay Ahmad. Gagawin ko ang lahat para mabigyan ng hustisya ang pagpatay niya sa pamilya mo. Pero sa totoo lang, minsan iniisip ko na kasalanan ko ang lahat. Kung ginamot ko sana ang tatay ni Ahmad, ay hindi ito mangyayari. Hindi mo kasalanan, Monica. Hindi mo kasalanan kung namatay ang tatay niya. Saka sigurado ko na kung hindi sila banta sa mga tao, ay gagamutin mo ang tatay ni Ahmad. Tama ka. Yan din na nasa utak ko ng panahong yun. Bago kasi lumapit sa akin si Ahmad, ay marami nang pinatay ng aswang sa lugar namin at sigurado ako na si Ahmad at ang tatay niya ang may kagagawan nun. Kaya nga huwag mong sisihin ang sarili mo. Wala kang kasalanan, Monica. At para sa akin, ginawa mo lang kung ano ang alam mong tama. Salamat kasi gumaan kahit papaano ang pakiramdam ko dahil sa sinabi mo. Pero Matthew, sinasabi ko sa'yo, malakas na uri ng aswang si Ahmad. Sigurado ako na kung lalabanan mo siya, ay hindi siya magpapatalo sa'yo. Lalo pat puno ng galit ang puso niya dahil sa pagkamatay ng tatay niya. Hindi naman sa minamalit ko si Ahmad. Pero madami na rin akong nakalaban na aswang at iba't ibang lakas ang meron sila. Merong mahina at meron ding napakalakas. Kaya hindi na bago sa akin ang kagaya ni Ahmad. At nangangako ko sa'yo na hindi ako papayag na may mangyaring masama sa'yo. Hanggat nasa tabi mo ko, ay makakasiguro kang ligtas ka. Akong bahala sa'yo. Isang napakatamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Monica. Nakita ko sa mga mata niya na tiwala siya sa mga sinabi ko. At nang sandaling yon, ay doon ko na napagtanto na umiibig na ako kay Monica. Isang hapon ay dinalaw ko ang puntod ni Rowena sa sementeryo. Ipinagtiri ko siya ng kandila at nag-alay ako ng paborito niyang bulaklak na rosal. Rowena, alam kong palagi ka nasa tabi ko at alam mo na rin na may ibang babae na akong minamahal ngayon. Patawarin mo ako kung hindi ko na matutupad ang ipinangako ko nung inilibing ka, na ikaw na ang huling babaeng mamahalin ko. Kahit nga ako nagulat nang napagtanto kong mahal ko na si Monica. Dahil ibang iba siya sa'yo. Napakalayo ng ugali niyo sa isa't isa. Pero totoo nga yata na napakaiwaga ng pag-ibig. Kung sino pa yung hindi mo inaakalang mamahalin mo, ay siya pa ang magiging dahilan para muling tumibok ang puso mo. Nandito ako para hingin ng iyong basbas at gusto kong sabihin na pinapalaya na kita. Maraming salamat sa ilang taong nakasama kita at habang buhay kang nasa alaala ko. Pinunasan ko ang aking luha at saka ko tumalikod para umalis sa sementeryo. Alam kong kailangan kong gawin yon para tuluyan ko nang mapalaya si Rowena at maalis ang paninisi sa aking sarili. Mas magiging magaan kasi ang buhay ko kung hahayaan ko ang sarili ko na maging masaya sa panibagong pag-ibig na nahanap ko. Kinagabihan ay naghanda na ako sa pagtugis kay Ahmad. Nasabi na namin kay Mang Kulas ang lahat at maging siya ay naintindihan kung bakit yun ginawa ni Monica. Monica, aalis na ako. Mag-iingat ka rito ha. Huwag ka mag-alala dahil maya-maya ay darating dito si Mang Kulas para samahan ka habang wala ako. Hindi ba nakakahiya kay Mang Kulas? Masyado na ako nakakabala sa inyo. Huwag kang mahiya sa kanya kasi siya mismo nagsabi na gusto kanyang bantayan. Nang sabihin kasi natin sa kanya na ikaw ang target ng aswang, ay naisip niya na hindi ka dapat nag-iisa dito sa bahay tuwing gabi. Ganun ba? Nakakatuwa naman si Mang Kulas. Pakiramdam ko tuloy ay bigla akong nagkaroon ng tatay ng dahil sa kanya. Tama ka. Mabait talaga si Mang Kulas. O paano? Alis na ako. Paglabas ko, sarado mo ng mabuti ang pinto At tanging si Mang Kulas lang ang papapasukin mo mamaya. Bukod sa akin ha. Sarado mo rin yung mga bintana. Sige, tatandaan ko ang sinabi mo, Matthew. Teka Matthew.
Ano yun? Mag-iingat ka. Ipagdadasal ko na sana magtagumpay ka sa pagtalo kay Ahmad. Tumango ako sabay ngiti. Umalis akong bitbit ang matalas na itak at nang sandaling yon ay nangako ako sa sarili ko na tatapusin ko kagad si Ahmad sa sandaling magkaharap kami. Yun lang kasi ang tanging paraan upang mawala na ang takot sa puso ni Monica. Ngunit hindi pa man ako nakakalayo ay narinig ko ang napakalakas na pagsigaw ni Monica at sigurado ko na nasa panganib siya. Agad akong tumakbo pabalik sa bahay at nagimbal ako nang nakita kong gumagapang si Monica sa lupa habang sapo ang kanyang tiyan. Lalapitan ko sana si Monica ngunit natigilan ako nang lumabas sa bahay ko ang isang aswang at sigurado ko na si Ahmad yun. Tinapakan ni Ahmad sa likod si Monica. Impit na napasigaw si Monica. Matthew! Tulungan mo ako! Hayop ka! Pakawalan mo si Monica! At bakit ko pakakawalan ng babaeng ito? Gayong abot kamay ko ng pag-iganti. At sino ka ba? Bakit kung protektahan mo ang babaeng ito ay parang napakahalaga niya sa'yo? Wala akong balak na magpakilala sa'yo. Pero kapag hindi mo pinakawalan si Monica, isigurado kong hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Masyado kang matapang. Alam mo ba kung anong ginawa ng babaeng ito? Siya ang naging dahilan kung bakit namatay ang tatay ko. Kaya kamatayan din ang dapat kasapitin niya. Kaya bibigyan kita ng pagkakataon na mabuhay. Huwag kang makialam sa akin at makakaasa ka na hindi kita idadamay sa galit ko kay Monica. Ikaw ang bibigyan ko ng pagkakataon na umalis. Dahil kapag hindi mo pinakawalan si Monica, papatayin talaga kita. At yung pagkamatay ng tatay mong aswang na kagaya mo, dapat lang yun sa kanya. At tama lang ang ginawa ni Monica na hindi niya yung ginamot. Dahil kung ginamot siya ni Monica at tumaba pa ang buhay niya, ay marami pa siyang papatayin ng mga inosenteng tao. Lapastangan! Bawiin mo, sinabi mo! Wala kang karapatang bastusin ang tatay ko, lalo-lalo na sa harapan ko! Hindi ko babawiin ang sinabi ko. At huwag ka mag-alala. Dahil susunod ka na sa tatay mo. Bago matapos ang gabing to, ay sisiguraduhin kong magkakaroon kayo ng reunion ng tatay mo doon sa impyerno. Sinadya kong galitin ng gusto si Ahmad upang malipat sa akin ang atensyon niya. Nagtagumpay naman ako dahil nilubayan niya si Monica at sinugod niya ako. Mabilis siyang tumakbo habang nakaumang ang matutulis niyang kuko. Iniwasan ko ang magkakasunod na pag-atake ng aswang. Hindi muna ako umatake at tinansya ko ang kanyang lakas. At nang malaman ko kung gaano siya kalakas, ay doon na ako nagsimulang umatake. Mahigpit kong hinawakan ang braso ng aswang at inundayan ko siya ng dalawang magkakasunod na saksak sa tiyan. Kakalmutin niya sana ako gamit ang isa niyang kamay. Pero mabilis akong umatras at bahagya akong lumayo sa kanya. Ano, Ahmad? Pinag-iisipan mo na ba na umatras o sumuko? Pero pasensya na dahil hindi ko hahayaan na masikatan ka pa ng araw. Huwag ka masyado mayabang dahil nagsisimula pa lamang tayo. Sa oras na mapatay kita, isusunod ko na kagad si Monica at sisiguraduhin ko na mamamatay kayo sa paraang kahit nasa kabilang buhay na kayo ay hindi nyo makakalimutan. Muli kami nagpalitan ng pag-atake ni Ahmad. Nagawa niya akong kagatin sa balikat. Pinaulanan ko naman siya ng taga sa likod. Inipong ko ang lahat ng lakas ko at itinulak ko siya ng malakas. Napaatras si Ahmad at nawalan siya ng balanse hanggang sa napahiga siya sa lupa. Sinamantala ko naman ang pagkakataon na yun. Mabilis akong lumapit sa kanya at bago pa siya tuluyang makatayo ay itinarak ko na kagad ang itak sa tapat mismo ng puso niya. Nanlaki ang mga mata ni Ahmad habang ipinagdidiinan ko pa ng gusto ang itak. Unti-unting nawalan ng buhay ang mukha niya hanggang sa muli siyang bumagsak. Nang hugutin ko ang itak sa puso niya ay hindi na humihinga si Ahmad at sigurado ko
na nagtagumpay ako na patayin siya. Nilapitan ko si Monica na nakadapa sa lupa. Itinihaya ko siya at natakot ako dahil nakapikit siya at wala siyang malay. Marahan kong tinapik ang pisngi niya. Pero hindi siya nagising. Monica! Monica, gumising ka! Monica, wala na si Ahmad! Monica! Patay na si Ahmad! Parang awa mo na! Huwag mo akong iiwan! Monica, gumising ka! Hindi ko kaya mawala ka dahil mahal na mahal kita, Monica! Mahal na mahal kita, Monica! Bumakas ang pag-asa sa mukha ko nang unti-unting bumukas ang mga mata ni Monica at kahit nangihina ay nagawa pa niyang ngumiti sa akin. Diyos ko, Monica! Akala ko iiwanan mo na ako! Ano ka ba? Hindi pa ako mamamatay. Hindi ba sabi ko, masamang damo ako? At ang sabi nila, kapag masamang damo, ay matagal mamatay. Puro ka talaga kalokohan eh. Pero Matthew, tama ba yung narinig ko na sinabi mo kanina? Oo, patay na si Ahmad. Wala ka nang dapat ikatakot. Ayun siya. Hindi yan ang tinutukoy kong narinig ko. Totoo ba, Matthew? Na mahal mo ko? Ano? Narinig mo yun? Ang akala ko ba wala kang malay? Nakapikit lang ako pero may malay ako. Kaya sagutin mo ang tanong ko. Totoo bang mahal mo ako? Wala na rin namang kwenta kung magsisinungaling ako. Kasi narinig mo pala lahat ng sinabi ko kanina. Oo, Monica. Mahal na mahal kita. Hindi ko alam kung kailan ko to naramdaman. Pero sigurado ako sa nararamdaman ko para sa'yo. At huwag kang mag-alala. Dahil hindi kita pipiliting mahalin din ako. Sapat na sa akin na nasabi ko sa'yo kung anong totoong nararamdaman ko para sa'yo. Mahal na mahal din kita, Matthew. Teka, anong sabi mo? Mahal mo rin ako? Sinagot ni Monica ang tanong ko sa ibang paraan. Kinabig niya ang bato ko upang maglapat ang aming mga labi. Isang mahaba at banayad na halik ang aming pinagsaluhan. Ngunit ang tagpong yon ay naputol sa biglang pagdating ni Mang Kulas. Agad kaming nagiwalay ni Monica at tinulungan ko siyang tumayo. Diyos ko, mabagil langit. Ano't nagtutukaan kayong dalawa dyan? Mang Kulas, ikaw pala. Tignan nyo, napatay ko na po ang aswang na gustong pumatay kay Monica. Patay na si Ahmad. Magaling, Matthew. Hindi na ako nagulat dahil alam kong walang aswang ang kayang tumalo sa'yo. Pero hindi ko gustong malaman kung paano mo siya pinatay. Ang gusto kong malaman kung ano ang ibig sabihin ng nakita ko kanina at nakikipagtukaan ka. Ano po bang nakita nyo? Huwag ka na magmaang-maangan. Bakit kayo naghahalikan ni Monica? Mang Kulas, ha? Masyado ka nangiintriga, ha? Umamin na po kasi ako kay Monica na mahal ko siya. At ganun din po siya sa akin. Patawarin niyo po ako kung di ko na po matutupad ang ipinangako ko nung kay Rowena nung inilibing siya. Kung galit po kayo sa akin, maiintindihan ko po kayo. Ano ba sinasabi mo? Bakit naman ako magagalit sa'yo, Matthew? Hindi hawak ng sinuwan ng puso mo. Kung muli kang iibig ay walang problema sa akin yun. Isa pa, ay sigurado ako na kung nasaan man ngayon si Rowena, ay napakasaya niya dahil sa wakas ay nahanap mo na ang babae na sigurado kong makakasama mo habang buhay. Masaya ako para sa inyo ni Monica at wala akong ibang dasal kundi sana ay kayo na talaga ang magkasama hanggang sa inyong pagtanda. Naiiyak kong niyakap si Mang Kulas. Masasabi ko na ang gabing yun ang isa sa pinakamasayang gabi sa buhay ko. Hindi ko lang kasi napatay ang aswang na banta sa buhay naming lahat, kundi nakamit ko rin ang pag-ibig na alam kong magiging dahilan ng malaking pagbabago sa aking buhay. Matapos ang lahat ay bumalik na ang kapayapaan sa aming baryo. Hindi nagtagal ay nagpakasal kami ni Monica at biniyayaan kami ng isang anak na lalaki. Kahit wala ng banta ng mga aswang, ay palagi pa rin akong handang makipaglaban
kung kinakailangan. Napakalaki ng naging pagbabago sa buhay ko nang dahil kay Monica at sa anak namin. Dahil nagkaroon ng direksyon ang buhay ko at nadagdagan ang dahilan ko para bumangon at harapin ang bawat bukas. Hindi man naging maganda ang simula ng kwento namin ni Monica, pero alam kong paraan yun ng Panginoong Diyos upang sa paglipas ng panahon ay mas maging matibay ang pagmamahala namin. At sa lahat ng nangyari ay napagtanto ko na kapag may isang bagay o taong nakatadhana para sa atin, kahit gaano natin ito iwasan, ay gagawa at gagawa ang Diyos ng paraan upang balikan natin ang bagay o ang tao na yon. Nakatutuwa ding isipin na may taong dumarating sa buhay natin hindi para palitan ang ating nakaraan, kundi para tulungan tayong makahanap ng bagong dahilan para mabuhay at muling magmahal. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko at sana ay may natutunan po kayo na magandang aral. Maraming salamat po sa walang sawa niyo pong pagsuporta at pakikinig sa muling pagbabalik ng mga kwento ni Apong Isaac. Sana po bago matapos po ang video na to ay mag-subscribe po kayo at pindutin nyo na rin po ang like at notification bell para palagi po kayong updated sa aking mga bagong kwento at mag-iwan na rin po kayo ng comment. Mag-ingat po kayo sa mga nagnanakaw po ng aking video. Muli, maraming salamat po at pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoong may kapal. Hanggang sa muli.